Pagkatiwalaan sila nanay at tatay, ay unti-unting nagbago. Ang pangalan ng bata, Fred, 8 taong gulang. Saan siya nakatira? Sa maniwala man kayo o sa hindi, halos 10 barangay ang layo nito mula sa kung saan nakatira ang mga magulang ko. Napakalayo. Saan ito sumakay? Paano siya nakarating doon? Tinanong siya nila tatay kung gusto niya na bang umuwi at hahanap siya ng masasakyan para ihatid dito, pero humindi ito, Sir Seth. Ang sabi niya, hindi daw siya pwedeng umuwi dahil ang kanyang kapatid at isa pang kaibigan nawawala. Ayon sa kwento ni Fred, naghahanap lamang sila ng gagamba sa gubat nang bigla umano silang naligaw. Hindi na nila alam kung ilang oras silang paroon at parito sa gubat na yon. Considering na maaga pa ito at maliwanag, pero tila ba paikot-ikot lamang sila. Maya-maya pa umano ay merong lumabas sa may harapan nila na malaking gansa. O hindi nila alam kung gansa, pero kakaiba ito. Kasi bukod sa laki ay maitim na maitim ito noon. Hinabol sila nito. Takbo lamang sila ng takbo. Hanggang sa sabay-sabay silang pumadalahong pailalim sa isang mababaw lang naman na bangin o pangpang. Doon daw sila nagsigulong lahat. At mabilis na lamang umano ang pangyayari. May bigla na lamang silang naramdaman na gumapos sa kanila noon. Isa-isa. At pagkatapos ay inilagay siya sa may sako. Nakaramdam siya ng may bumuhat sa kanila. Hindi niya alam kung sino ito noong una, pero ang alam niya ay malakas ito dahil naririnig niya ang sigawan ng iba niyang kasama at pagbanggaan ng mga sako at katawan nila noon. Na ibig sabihin, binuhat sila nito ng sabay. Ang haba umano ng paglalakad at pagbubuhat ng kung sino man ito. May pagkakataon na bumabagsak siya sa lupa at kinakaladkad na lamang nun. At nung huli, medyo nagtataka siya dahil kumakanta umano ang nagdadala sa kanila nun. Boses matandang babae ito. Ang tagal umano siyang kinaladkad, pinuhat, kinaladkad ulit. At nararamdaman niya yung mga damo, mga bato-bato sa kalsada, at kung ano-ano pa. Sigaw sila ng sigaw, pero para bang bukod sa kanilang naririnig ang isa't isa nun, ay parang wala nang ibang nakakarinig sa kanila. Kahit na may naririnig silang mga kalabaw, mga tunog ng magsasaka na nagkakatuwaan sa hindi kalayuan. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na hininto sila. Tapos ay nagbukas ang pintuan. Pinasok sila sa pagkakaalam niya ay kusina. Dahil nung tinabi daw sila doon sa isang sulok ay naaamoy pa niya yung panggatong. Tapos ay may mga tunog ng kaldero. Nakumpirma niyang nasa kusina sila nang may naaninag at naramdaman siyang init na nagmumula sa apoy nun. Nung mga oras na yon, nakabigkis na ang bukasan ng sako nila. Sinipa-sipa pa umano sila ng